Matapos ang ilang taon sa loob ng Lightning Canyon, nanatili pa rin sa loob ang ating bida at sina Gu Santong. Ngunit sa ngayon ay mas bumalik na ang dating anyo ni Gu Santong at nabawasan na rin ang takot niya sa mga kidlat. Nakahuli rin siya ng isang maliit na halimaw ngunit bago pa man niya makain ito ay isang malakas na liwanag naman ang biglang lumabas sa kanyang likuran. Sumabog rin ang array na siyang nasa likuran niya kaya nabahala na lang si Little Sun. Nang mawala ang mga usok ay lumabas naman ang ating bida dito at makikita ang matinding pinagbago niya kumpara noon. Sa ngayon ay matagumpay rin niyang natutunan ang The Golden Eye of the Void, at sa isang pagtaas lamang ng kamay ay nawala na ang mga usok sa paligid ng ating bida dahil ito sa kakayahan ng kanyang bagong mata. Nagulat naman ang ating bida nang mapansin niya ang pagdating ni Little Sun habang papunta ito sa kanya. Nagtanong rin ito sa kanya kung gumaling na ba ang lahat ng mga sugat niya. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na gumaling na ang mga ito. Hindi lang yun ang nangyari dahil lumakas rin ang kanyang cultivation habang inaaral niya ang Golden Eye of the Void. Nagsaad rin ng ating bida na sa kasalukuyan niyang lakas ngayon ay tiyak na kaya na nilang lumabas sa lugar na ito. Ngunit hindi naman dito naniwala si Little Sun at kanyang sinabihan ang ating bida na kung nais niyang magyabang ay dapat maging realistic ito. Ipinaalam rin ni Little Sun na 5 taon na ang lumipas mula nang pumasok sa loob ng array ang ating bida ngunit 4 na layer lamang ang nadagdag sa lakas niya. Ngayon ay nasa antas na siya ng 9th layer ng Bone Tempering Realm. Nagulat naman ang ating bida nang malaman niyang 5 taon na pala ang lumipas mula nang makapasok sila dito. Naglakad naman si Little Sun sa likuran ng ating bida at kanyang sinabi na mas pinaniniwalaan pa niya si Kiaoer ang maglalabas dito sa kanila kaysa sa ating bida. Kaya agad na niyang tinawag ang kapatid niya at sinabihan niya ito na lumabas na ang kanilang ama. Agad naman na lumipad si Kiaoer sa palabas sa kalangitan at nagulat na lang ang ating bida dahil talagang naging malaki na ang alaga niya. Nasabi rin niya na nasa antas na rin ang ibon na ito sa 4th level spiritual beast. Napansin rin ng ating bida na kaya na rin gamitin ni Kiaoer ang 4th level ng Purple Lightning na siyang malakas na kumpara sa ibang kauri niya. Ngunit ang pinagtataka lang ng ating bida ay parang walang epekto sa kay Kiaoer ang mga atake ng level 12 na Heaven Purple Lightning na siyang atake mismo ng Heavenly Emperor. Nagsaad naman si Little Sun na kahit siya ay natakot noong unang ginawa ito ni Kiaoer. Ngunit napagtanto niya kalaunan na mukhang pareho ang natural na kidlat ni Kiaoer sa Purple Lightning kaya walang epekto ito sa kanya. Ayon rin sa napansin ni Little Sun ay naabsorb ni Kiaoer ang lahat ng mga kidlat na ito kapag tumatama sa kanya ito. Kahit rin na hindi maabsorb lahat ni Kiaoer ang mga enerhiya ng kidlat ay lalabas lamang ito sa kanyang katawan at wala itong nagiging epekto sa kanya. Natuwa naman ang ating bida nang marinig niya ito dahil halimaw na nga ang kanyang godson, halimaw rin ang kanyang spiritual beast. Ngunit naisip rin ng ating bida na inaasahan na rin naman niya ito dahil kahit siya ay hindi rin naman isang normal na tao. Naisip rin ng ating bida na ngayon kahit labanan niya ang kanyang godson ay tiyak na magugulat ito sa kanyang bagong kapangyarihan. Tinanong rin niya si Little Sun kung naubos na ba niya ang mga materyales na binigay niya sa kanya noon. Agad naman na sinabi ni Little Sun na naubos na niya ito matagal na. Nalulungkot rin na sinabi ni Little Sun na 3 taon na siyang hindi nakakakain ng materyales kaya parang mamamatay na siya sa gutom. Nakangiting sinabihan namang ng ating bida ang godson niya na huwag siyang mag-alala dahil ilalabas na niya ang mga ito dito. Ngunit nagsaad naman si Little Sun na huwag nang magbito ang ating bida dahil kahit na lumakas pa siya ay nasa antas pa rin siya ng Bone Tempering Realm. Nagmungkahi rin si Little Sun na dapat si Kiaoer na lang ang asahan ng ating bida dahil hindi ito takot sa Purple Lightning. Nasabi rin niya na kapag nakalabas na sila sa lugar na ito ay tiyak na maraming materyales rin ang mahahanap ni Kiaoer para sa kanya. Nakangiting sinabi naman ng ating bida kay Little Sun na huwag niyang masyadong maliitin ang kanyang ama. Hinamon rin niya ito na umatake siya ng isang suntok upang malaman niya kung gaano nakalakas ang pagunlad niya. Nagsaad rin ng ating bida na patutunayan niya sa kanyang godson na hindi lahat ng lakas ay nasusukat sa cultivation. Ngunit hindi naman dito pumayag si Little Sun dahil alam niyang nasa radiant stage na siya at ayaw niyang mapatay ang kanyang ama sa isang suntok lamang. Nasabi rin ni Little Sun na kahit nasa antas pa ng Heavenly Realm ang ating bida ay hindi pa rin niya kakayanin ang isang suntok niya. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na tigilan na ni Little Sun ang pagsasalita at umatake na lang ito. Wala na ring nagawa si Little Sun kundi pumayag ngunit naisip niya na isang mahinang atake lamang ng kanyang daliri ang gagawin niya upang hindi niya ito masaktan. Kaya agad na rin siyang umatake gamit ang isang daliri na ito. Ngunit hindi naman nag-react ang ating bida kahit na malapit na sa kanya ang atake.
Kaya natakot na lang si Little Sun dahil maaaring ikapahamak ito ng ating bida. Ngunit bigla namang ginamit ng ating bida ang unang yugto ng Divine Eye of the Void kaya bigla siyang sumulpot sa likuran ni Gu Santong nang hindi man lang niya ito nararamdaman. Kahit na si Gu Santong ay hindi rin makapaniwala sa nangyari. Naisip rin niya na hindi man lang niya nararamdaman na gumamit ng enerhiya ang ating bida upang mapunta siya sa likuran niya. Nagsaad naman ang ating bida na subukan ngayong harangin ni Little Sun ang kanyang suntok. Ngunit nagsaad naman si Little Sun na kahit mabilis pang umiwas sa atake ang ating bida ay hindi pa rin tatalab sa kanya ang suntok nito. Ngunit bigla namang napaiwas ng kaunti si Gu Santong nang lumabas ang matingkad na purple lightning sa suntok ng ating bida. Isang malaking pagsabog rin ang naging resulta ng tumama ang atake na ito sa buhangin. Nagulat naman si Little Sun nang makita niya ito dahil hindi niya inaasahan na kaya itong gamitin ng ating bida. Kaya nagtanong na lang siya sa ating bida kung paano niya nagagamit ang purple lightning tulad ni Kiao. Ipinaliwanag naman ng ating bida na ang kidlat na ito ay ang totoong kapangyarihan ng Divine Eye of the Void. Ipinaliwanag rin niya na ang mahalagang konsepto ng mata na ito ay ang Void mismo. Ang unang yugto ng Divine Eye of the Void ay teleportation. Binibigyan ito ng kakayahan ng ating bida na kontrolin at pagalawin ang lugar na siyang napalibutan ng kanyang Yuan Qi. Kaya nabibigyan siya nito ng kakayahan na marating ang sobrang bilis na galaw ng biglaan. Tinaas rin ng ating bida ang kanyang kamay upang subukan ang kakayahan na ito kaya nagulat na lang si Little Sun nang mapagtanto niyang nawala na ang singsing sa kanyang kamay. Ipinaliwanag ng ating bida na kaya rin niyang kontrolin ang mga bagay na siyang kayang abutin ng kanyang Yuan Qi. Sinabi rin ng ating bida na kukunin na niya ang singsing na ito dahil kakailanganin niya ito mamaya paglabas nila sa lugar na ito. Natuwa naman si Little Sun sa bagong kakayahan ng kanyang godfather, nasabi rin niya na parang naging invincible na kalaban na ang ating bida dahil sa kakayahan na ito. Nagsaad naman ng ating bida na maaari nila itong sabihin ngunit hindi pa rin ito ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng ating bida na kahit parang sobrang lakas ng kakayahan na ito ay may kahinaan pa rin ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit may 11 yugto pa ang natitira upang tunay niyang magamit ang totoong lakas ng kakayahan nito. Ipinaliwanag rin niya kay Little Sun na dahil gumagamit siya ng espasyo upang magamit ang kakayahan na ito, kapag nagkaroon ng array na siyang pinipigilan siyang umalis ay hindi niya magagamit ang kakayahan na ito. Nagulat naman si Little Sun nang marinig niya ito at nagtanong rin siya kung paano naman niyang nagagamit ang purple lightning kung unang yugto pa lang ng teknik ang ginagamit niya. Nagsaad naman ng ating bida na matapos niyang matutunan ang unang yugto ng Divine Eye of the Void, nagkaroon siya ng kakayahan na gumawa ng isang empty space sa kanyang kanang mata. Kaya ang lahat ng mga purple lightning na siyang naipon sa kanyang katawan noon papasok pala sila dito sa loob ay nilagay na niya sa kanang mata niya. Ipinaliwanag rin ng ating bida na kaya na niyang ilabas at kontrolin ang kidlat na ito sa kahit anong paraan niya man gusto. Kaya sinabihan niya si Little Sun na ito ang tinutukoy niya kanina na ang cultivation ay hindi tumutukoy sa isang lakas ng martial artist. Sa kabilang banda ay natapos na rin sa pagkolekta ng kidlat si Kiao kaya bumalik na rin ito sa kanila ni Joe Fan. Sinabi rin ng ating bida na sa mga nagdaang taon ay ginamit niya ang mga oras niya sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat at sa pag-practice ng Divine Eye of the Void. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi niya napataas ang kanyang cultivation. Ngunit nasabi rin ng ating bida na ang buong kapangyarihan niya ay mas malakas na kumpara sa dati. Namangha naman si Little Sun nang marinig niya ito dahil hindi niya alam na ganito pala kalakas ang Divine Eye of the Void na ito. Kaya napatanong na lang siya kung ano kaya ang kakayahan ng makukuha ng ating bida kapag narating na niya ang ikalawang yugto sa martial arts na ito. Nagsaad naman ang ating bida na masyadong mahirap aralin ang Divine Eye of the Void kaya kahit siya ay unang yugto pa lang ang narating niya kahit lumipas na ang 5 taon. Ngunit napansin naman ng ating bida na nadismaya si Little Sun dahil hindi niya sinabi ang kakayahan na makukuha niya sa ikalawang yugto. Kaya sinabihan na lang niya ito na kahit na sa unang yugto lamang ang kanyang Divine Eye of the Void ay kaya pa rin niyang ilabas ang mga ito dito. Kaya tiyak niyang makakalabas na si Little Sun dito at makakakain na rin siya ng mga materyales na gusto niya. Natuwa naman dito si Little Sun kaya napalundag na lang siya sa tuwa nang marinig niya ito. Agad naman na nilabas ng ating bida ang kanyang singsing at ipinaliwanag niya sa kanila na kailangan niyang ilagay ang mga ito sa kanyang singsing upang makalabas sila ng walang problema sa lugar na ito. Ngunit nalulungkot naman na pumasok dito si Kiao kaya naisip na lang ng ating bida na sa tingin niya ay naramdaman ni Kiao ang aura ng kanyang ina sa singsing na ito. Agad naman na sinabihan ng ating bida si Little Sun na oras na niya upang pumasok sa singsing niya.
Ngunit bigla namang naglakad si Little Sun at kanyang sinabihan ang ating bida na bigyan siya nito ng isang sandali. Agad rin siya na lumuhad sa harapan ng paa ng kilin at kanyang sinabi na hindi niya alam kung sino ang may-ari nito, ngunit ang alam lamang niya ay isa siya sa mga descendant nito. Kaya kahit na hindi niya alam kung paano namatay ang may-ari ng paa na ito ay nalulungkot pa rin siya habang naiisip niya ang kanyang kamatayan. Naiyak rin si Little Sun dahil ngayong lalabas na sila sa lugar na ito ay mag-isa na naman dito ang paa na ito. Kaya nagbigay siya ng kanyang huling paggalang sa kilin at agad na rin siyang umalis. Sinabihan rin ni Little Sun ang paa na sa huli na lang nila na pagkikita. Pagkatapos nito ay agad nang pinasok ng ating bida si Little Sun sa kanyang singsing. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na kahit hindi man siya isang mabuting tao ay hindi niya maaaring hayaan na lang maiwan dito ang paa niya. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa ng Heavenly Emperor, ngunit wala siyang balak na malaman ito. Nagsaad rin ang ating bida na kahit nais niyang kunin ang paa nito para sa kanyang sarili ay hindi niya maaaring gawin ito dahil sa kanyang godson. Kaya bilang regalo sa kanyang godson ay balak niyang kunin ang paa na ito upang ipasok sa kanyang kanang mata. Kasabay nito ay agad naman na bumagsak ang malaking paa at isang malakas na pagyanig ang naging resulta nito. Napansin rin ng ating bida na agad na ring napunta sa kanya ang atake ng mga kidlat dahil wala na ang paa sa itaas upang pigilan ito. Hindi naman natakot ang ating bida nang makita niya ang mga kidlat na ito. Sa halip ay ginamit niya ang kanyang Divine Eye of the Void upang maiwasan niya ang atake ng kidlat. Nasabi rin ng ating bida na mas magiging madali ito kaysa sa inaasahan niya. Ngunit hindi naman dito natapos ang mga atake ng kidlat. Sa bawat atake na ito ay nagagawa pa rin na iwasan ng ating bida ang mga kidlat na ito habang pataas ng pataas siya kung saan makikita ang lagusan palabas. Sa huli ay narating na niya ng pinakataas ng butas at kasabay nito ay agad na rin siyang pumasok sa lagusan na ito. Sa kabilang banda ay lumabas naman ang butas na ito sa isang malaking gubat. Natuwa naman ang ating bida dahil sa wakas ay nakalabas na rin sila sa lugar na iyon matapos ang 5 taon. Ngunit napatanong rin siya kung nasaan na kaya sila ngayon. Agad rin niya na nilabas ang kanyang singsing at kasabay nito ay lumabas sina Kiao at Little Sun dito. Natuwa rin ang mga ito dahil sa wakas ay nakalabas na rin sila sa lugar na iyon. Nagsaad naman ang ating bida na may regalo siya kay Little Sun. Nanabik naman na tinanong ni Little Sun kung bibigyan ba siya ng ating bida ng mga bagong materyales na makakain niya. Natawa naman dito ang ating bida at kanyang sinabi na matagal na niyang naubos ang mga materyales na pagmamay-ari niya kaya hindi ito ang ibibigay niya sa kanya. Itinaas rin ng ating bida ang kanyang kamay at kasabay nito ay lumabas ang paa ng kilin. Sinabi rin ng ating bida na alam niyang malaki ang koneksyon ni Little Sun sa paa na ito kaya kinuha niya ito para sa kanya. Naiyak naman si Little Sun nang makita niya ito dahil hindi niya inaasahan na may lalabas ito ng ating bida. Nagsaad naman ang ating bida na alam niyang mahalaga ang paa na ito kay Little Sun. Kaya dahil may kapangyarihan naman siyang alisin ito doon ay ginawa na lang niya ito upang hindi na ito masaktan pa ng mga kidlat. Muli namang nagpasalamat si Little Sun sa ating bida dahil sa ginawa niya. Hindi rin niya mapigilan ang kanyang mga luha dahil dito. Naging seryoso naman ang ating bida dahil noong una ay nais niyang lokohin ang batang ito. Ngunit hindi niya alam na mawawala pala ang pakiramdam na ito at parang napalapit na rin siya sa batang ito. Kaya nasabi na lang ng ating bida na talagang naging komplikado na ito dahil parang naging malambot na ang kanyang puso. Bigla namang tumayo si Little Sun mula sa pagkakayakap niya sa paa at kanyang tinanong ang ating bida kung maaari niya bang itago muna ang paa na ito sa kanya. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito. Napagtanto rin niya na mukhang dahil ito sa kasunduan na meron si Go Santong at ang Imperial Family kaya kahit na ang mga materyales na gusto niya ay hindi na niya makain dahil sa kasunduan na ito. Hindi rin niya maaaring itago sa storage rin ang paa na ito dahil malalaman ito agad ng Imperial Family. Kaya agad na niyang sinabihan si Go Santong na huwag siyang mag-alala dahil siya na ang bahala sa paa na ito. Sinabihan rin niya si Go Santong na huwag niya masyadong sundin ang kasunduan na ito. Kaya kapag nalagay sa panganib ang kanyang sarili ay kalimutan na niya ang kasunduan na ito. Agad naman na sumunod dito si Go Santong. Ibinalik na rin ng ating bida ang paa na ito sa kanyang kanang mata ayon sa pangako na binigay niya kay Go Santong. Habang ginawa ito ng ating bida ay nagsaad naman si Little Sun na 5 taon na rin nang mawala siya sa Imperial Family kaya kailangan na niyang bumalik. Tinanong rin niya ang ating bida kung ano na ang susunod niyang gagawin. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na kung 5 taon na nga ang lumipas ay magsisimula na ang esoteric debate sa mga oras na ito.
Kaya oras na upang maghanda siya sa magiging laban nila ng mga halimaw na magmumula sa 7 pamilya. Tumawa rin ang ating bida na malalaman nila ngayon kung talagang malakas nga ba ang mga halimaw na ito.